Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina French Ambassador Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin sa Malacanang kahapon. Ito ay matapos makumpirma na wala na sa kustodiya ng Czech si dating Congressman Saldico at base sa impormasyon na mula sa Department of Foreign Affairs ay nasa France na ang dating mambabatas dahil sa pending asylum application. Ayon sa Presidential Communications Office, sa naganap na pulong, ipinahayag ni PBBM ang kanyang pagkadismaya sa nangyari kay Saldico na sa kabila ng pagsisikap ng Pilipinas ay nananatili pa ang dating mambabatas sa Europe. Hiniling ng Pangulo sa Chargé d'Affaires na magbigay ng dagdag na impormasyon sa nangyari kung bakit nakaalis sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Umaasa si PBBM sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa France at Czech Republic, partikular na pagdating sa police, legal at judicial cooperation para na rin sa agarang pagbabalik sa bansa ni Ko. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, dapat na gumawa ng hakbang ang gobyerno para harangin ang asylum petition ni Ko. Part of the asylum petition process, didinigin ng authorities ng France kung meron nga bang mga opposition. No? Di ba? Kasi one of the grounds para i-reject yung petition is kung may criminal record or fugitive yung petitioner. So, dapat yung bansa natin, through the proper authorities, probably DFA, should make official representations na itong taong to, pugante. Hinahanap ng batas for, by the way, for very, very serious crimes of corruption. Una na ring sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi manghihimasok ang Pangulo sa magiging desisyon ng France sa hiling na asylum ng dating kongresista. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.